Sa wakas mga kapatid, maggalak kayo sa Panginoon, hindi kaabalahan para sa akin ang ulitin ang naisulat ko na dahil ito naman ay para sa malayo kayo sa kapamakan. Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso. Sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama, sila'y mga taong naghihiwa ng kanilang katawan. Tayo ay tumanggap na tunay na pagtutuli, tayo mga sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang pinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus, hindi tayo umaasa sa mga panlabas na seremonya. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang pangawakan ang mga panlabas na seremonya. Kung iniisip ni Numan na siya ay may katwirang umasa sa ganitong gawain, lalo na ako. Ako'y tinuli ng 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita buhat sa angkan ni Benjamin, katutubong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan, ang pag-uusapan ako'y isang Pariseo. Dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kaya't kung sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, wala silang maisusumbat sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, at ang lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Dito po sa talatang binasa natin, ito po'y makikita natin ang buhay ni Apostol Pablo. Madalas ko pong binabanggit ang talatang ito, pero may iba-ibang kapahayagan ng Panginoon, sapagkat ito yung si Pablo ang nagpahayag, ang naglinaw ng malaking kaibahan mula sa pagiging hindi ligtas. Ano ngayon ang gagawin ko ngayong ako'y ligtas? Ano ngayon ang mangyayari pagkatapos kong maligtas? Kadalasan ng aklat ni Apostol Pablo ay may tinutukoy na problema. Noong panahon ng paninimula ni Apostol Pablo, makita natin ang kaligtasan ay dumating sa Panginoong Yesus at ito'y pinahayag sa mga Hudyo. Sa Hudyo pa lang, kapag sa pagpapahayag ay nagkaroon na ng matinding oposisyon. Bakit? Ang pananaw ng tao noon ay kakaiba sa ginawa ng plano ng Diyos. Alam niyo po yung ganung sitwasyon ay bumabaliktad lang. Nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha ng Diyos ang tao na perpekto at ganap, pero meron siyang ginawang sistema na dapat sundin ng tao, pero ang ginawa ng tao, binaliktad. Kaya dumating ang kasalanan. Ang ginawa ni Adan at Eva ay binaliktad yung plano ng Diyos. Kaya nagkaroon ng rebellion, nagkaroon ng pagkakasala, nagkaroon ng kasalanan, at nagkaroon ng kamatayan. Ngayon, parehas na parehas yung ginagawa, kaya lang nagbaliktad lang. Panahon ng mundo na ang sistema na ang kasalanan ay normal na ang pamumuhay ng tao, ideolohiya, philosophy, kaalaman, kakayahan, tumutukoy sa isang pattern ng mundo. Kaya nung ipinangaral, bumaba si Jesus at ipapangaral niya yung tama, siya na yung mali. Siya na yung hindi kapanipaniwala. Siya na yung parang nagtataka yung tao kung bakit ganun. Kaya ang kalaban niya dito, hindi lang mga makasalanan na walang paniniwala sa Diyos. Ang una niyang naging kalaban sa pangangaral ng salita ng Diyos na siyang nagdadala ng kaligtasan ay yung mga makadiyos na mga Israelita na ayaw pumahayag mabago ang kanilang sistema. Kung yun sanang karakter na yun ang karakter na kay Adan at Eva, hindi sana nagkasala ang tao.
Pero dahil natukso sila dun sa bagong offer na kakaibang sistema, tinanggap nila. Ngayon, ang kaligtasan, ganung proseso din dumadaan. Hindi pagkatapos na mamatay ni Jesus na napatawad ang ating kasalanan, ligtas na lahat ng tao. Hindi. Kailangang paniwalaan ng tao. Kailangang gawin ng tao. Kailangang umalis yung tao dun sa sistemang alam niya at tatanggapin niya yung bagong sistema na inaalok ng Panginoon. Hindi pwede yung ticket na kukunin mo yung ticket ng mundo, hawak-hawak mo yung ticket ng mundo, tapos kukunin mo yung ticket ng kaligtasan. Hindi pwede. Sa oras na kukunin mo yung ticket ng kaligtasan, kailangan mong bitawan yung ticket ng mundo. Hindi pwede na dalawa mo silang hawak, dalawa mo silang sinusunod, dalawa silang umaalipin sa iyo. Hindi pwedeng ganon. Kaya yung oposisyon, pagdating sa pangangaral ni Pablo, nakita natin sobrang hirap. Sobrang hirap. Yung pagkamatay ni Jesus, hindi ka panipaniwala. Kalokohan, kamangmangan sa iba. Kaya dahil doon, makita natin, bago dumating si Jesus, andun yung ngayon, idinidiin natin ngayon ay yung sistema ng mundo at yung sistema ng Diyos. Kaya ang topic natin is Sign of Maturity in Christ. Ito yung pinaka-title natin. Ano yung mga palatandaan na matured na ako sa Panginoon? Ang isang bata, hindi niya pa alam kung ano yung tama at mali. Dalas, tatapon niya ng basura kung saan-saan, hindi mo masisisi yan kasi hindi pa niya alam yung tama at mali. Kalaunan, habang lumalaki ka, dadagdagan yung alam mong tama at nababawasan yung alam mong mali. Kaya, yun yung pagbabago. At dito, makita natin, tinawag ni Apostol Pablo, dun sa Hebreo, ay sa Galatia, na yung batas ay parang teacher, parang tourist guide, parang guide siya. Kasi maraming bagay na may problema tayo, hindi natin kayang tumayo mag-isa. Yung buhay natin malayo sa Diyos, pero hindi natin alam kung paano mamuhay ng tama, kaya naglagay ng law. Nilagay yung law para siyang guide. Para siyang, tawag dito, yung nag-aalaga sa bata, babysitter. Yung bata, mas makapangyarihan kesa dun sa babysitter, pero sa oras na yun, mas makapangyarihan ng babysitter na binigay ng magulang. Para turuan yung bata, para kontrolin yung bata, at malaman ng bata kung anong tama at mali. Kaya dumating yung law. Kaya dumating yung mga nilatag yung standard ng Diyos para sabihin sa atin kung anong dapat natin gawin. Pero walang naging sign ng maturity doon. Bakit? Kasi hindi na control ng law yung kapangyarihan ng flesh. Hindi nabigay ng law yung kaligtasang kailangan ng tao. Bagus, lalo lang nalito yung tao dahil nakita niya yung sarili niya. Gusto ng isip ko yung plano ng Diyos, pero sa loob ng katawan ko, hindi ko magawa. Yung katawan ko, mas gusto niya yung sistema ng mundo. Ang ganda ng sistema ng Diyos, pabor sa akin. Pero parang nag-enjoy na ako sa sistema ng mundo. Ganyan yung pattern, makita natin sa Exodo. Naawa ang Diyos sa Israel, hinango niya. Dinala niya sa wilderness, inalis niya sa pagkalipin, pero nung nasa wilderness, ba't mo kami dinali dito, masaya na kami dun sa sistema ng Egypt. Tuwing magkaka-conflict, sinisisi ang Diyos, sa sinasabi niya, ba't mo kami inalis doon? Mas maganda doon. Yun yung problema natin bilang Christians. Pumayag tayong magpadala sa wilderness, pero minsan hindi natin kayang itapon yung sistema ng pagkalipin sa atin. At ngayon, tatalakay natin yung kaibahan. Pagbibuod ko, ang mga malinaw na dinidetalye ng batas ay ng Biblia, yung kaibahan ng law at ng faith, yung kaibahan ng flesh, saka ng spirit, yung kaibahan nung self, saka nung God. Laging yan ang laman ng Biblia, na laging naglalaban, laging nag-aaway, yung kaibahan ng kadiliman at ng kaliwanagan. Dito, sabi niya sa unang talata, verse 1,
hanggang verse 3. Basahin ko uli sa Tagalog. May binabanggit siya dito na sa verse 1 na yung kagalakan. Ito yung isang palatandaan na tayo'y saved na tayo'y ligtas na. Sabi niya, mga kapatid, maggalak kayo sa Panginoon. Yung kagalakan, yung peace, yung kapayapaan, kasiyahan, yan yung inilalagay ng Panginoon sa loob ng puso natin. Kaya kahit anong nangyayari sa mundo, hindi yan nawawala. Bakit? Kasi yung ginagawa ng mundo, sa labas lang yan. Puro panlabas. Yung kagalakan, kapayapaan, tinanim ng Panginoon sa puso yan. Kaya, kaya niyang tumayo kahit magulo yung mundo. Pero pag yung kagalakan galing sa labas, halimbawa, bigla kang nanalo sa loto kahit hindi ka tumataya, tuwan-tuwa ka, kinabukasan hindi na uso ang pera, baliwala na yung kasiyahan mo. Bumili ka ng lote doon sa isang lugar at nakita mo natuwa ka, kalaunan, nandun yung fault line. Yung kagalakan na alok na binibigay ng mundo na panlabas, kayang wasakin sa madaling oras. Kaya ang nilagay ng Diyos kagalakan sa puso para hindi tayo apektado. Yun yung palatandaan. Kaya nung unang pahayag ni Pablo, pinakita niya yung kaibahan ng isang mananampalataya. Babala, verse 2, mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga mahilig sa paggawa ng masama, sila'y mga taong nag-iwa sa kanilang katawan. Tinutukoy dito yung mga Judaizer na nagpapanggap na mga nasa Diyos, pero yung gawi nila bumabalik sa dating gawi. Ang aso, kadalasan itinulad ng Panginoong Yesus, sa isinuka, yung kanyang sinuka, kinakain niya uli. Ito yung tinutukoy niya na ito yung mga tao na nabubuhay sa hilig sa laman, hilig ng katawan, na ang pinagmamalaki yung mga ginagawa nila at hindi yung ginawa ng Diyos sa buhay nila. Verse 3, nilinaw niya yung kaibahan nung sistema ng Judaizer at sistema ng Christianity. Sabi niya, tayo'y tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayo'y sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Ang pinagmamalaki natin ay ating buhay kay Kristo Jesus, hindi tayo umaasa sa panlabas na seremonya. Ito na yung kaibahan. Ang paniniwala noon ay naliligtas tayo through rituals. Kaya sa mga kapatid na nangangaral sa mga Catholicism, sa mga sarado katoliko, yung mga terminology natin dapat pag-aralan nyo. Kasi ibang-iba ang pananaw nila. Pag sinabi mong biyaya, hindi ka parehas ng biyayang alam natin. Sa kanila, ang biyaya ay lumalabas pag ang pari ay gumagawa na ng seremonya. Yung lahat ng ritual na ginagawa ng pari, yun yung biyaya na lumalabas at tinatanggap nila. Nagmumula yun dun sa tagapanguna at nire-release sa kanila. Hindi nila maintindihan na ang biyaya ay galing sa Diyos. Dito, pinakita dito, hindi rituals ang dahilan para tayo maging ganap, kundi yung puso, yung pananampalataya. Sabi niya, ang tunay na anak ni Abraham, ang tunay na pinili ng Diyos, bayan ng Diyos, hindi yung pagiging tuli sa pisikal, kundi yung pagiging tuli sa puso. Yun yung pananampalataya. Yun yung malaking kaibahan. Kaya dito, makita natin, ang una nating lesson ay yung pagiging iba. Set apart. Yan ang unang dinidiin dito nung pinapalawanag ni Pablo kung ano ang pananampalataya, kung ano yung kaibahan doon sa dati niyang paniniwala at ngayon sa bago niyang paniniwala. Dati tinalakay ko, ito laging binabanggit ni Bishop, nung pinili ng Diyos si Abraham, ang unang goal ng Diyos, maging kakaiba. Kaya para siya maging kakaiba, iwanan mo yung bayan mo. Iwanan mo pamilya mo. Gagawin kitang aking bayan.
Yun yung unang goal. Bakit niya kailangang iwanan? Hindi ba siya pwedeng maging bayan ng Diyos na nandun sa lugar niya? Hindi ba siya pwedeng maging bayan habang nabubuhay siya dun sa lugar na yon? Mahirapan siya. Kasi, paano niyang iibahin yung sistema niya ngayong nakikita niya oras-oras, araw-araw, yung sistema na nangyayari, na kinalakihan niya. Kaya unang goal ng Diyos, alisin kita diyan kasi babaguhin ko sistema mo. Mas madaling mabago yung kinalakihan mo pag wala ka dun sa lugar mo. Pangalawa, sabi niya kay Abraham, dahil ako'y magiging Panginoon mo, ako'y magiging Panginoon, ikay aking magiging bayan, covenant. Wala kang magiging ibang Diyos. Ako naman, itatangi kita. Kaya ang makita nyo sa ibang bayan sa panahon ni Abraham, lahat ng bayan maraming Diyos. Katunayan, pag napuntahan nila yung isang bayan, nakita nila makapangyarihan dati ito, kukunin din nila yung Diyos. Pati yung Diyos nung ibang bayan, i-conquer nila para maging Diyos nila. Yun yung kaugalian nila. Kaya nung ginawa nila yung sa Israel, kinuha nila yung Ark of Covenant, nagkaroon sila ng mga bulutong bukol. Hindi nila magawang Diyos. Yung Diyos ng Israel. Tinago nila, tinabi nila sa mga Diyos nila. Kita mo, nagkawasak-wasak yung Diyos nila. Hindi nila kayang gawing Diyos ang Israel kasi itinangi ng Diyos ang Israel, ikaw lang ang aking maging bayan. Pero yung Israel, baliktad. Tuwing makukonquer nila yung isang bayan, kukunin nila yung Diyos, gagawin nila, sasambay nila. Kaya sabi ng Diyos, hanggang kailan kayo magiging tapat sa akin? Ako tapat sa inyo. Kayo lang ang tinangi ko, pero kayo hanggang kailan kayo maging tapat sa akin? Kasi kahit saan sila mapunta, ginagaya nila yung Diyos-Diyosan na kanilang pinaniwalaan. Kaya, makita natin ang goal ng Diyos, una, gawin kang kakaiba. Nilagay yung pagtutuli. Kailangan, ikawalong araw, tuliin mga bata. Kaya tawag sa kanila, ito yung mga taong tinuli. Ito yung mga taong tuli. Anong purpose ng pagkatuli? Ang tanging dahilan nun, para maging kakaiba sa gitna ng karamihan. Bakit? May mga pinagbawal na pagkain. Huwag kang kakain ng hayop na hindi biyak ang kuko. Marumian, unclean animals. Ba't naglagay ng mga seremonya na hindi katulad ng seremonya ng ibang mga bansa? Isa ang dahilan para maging kakaiba. Sabi niya sa Romans chapter 12, verse 2. Yes. Diniin niya dito na tayo dapat ay maging huwag makiayon. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan niyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Dito, makita natin yung pagkatapos ng kaligtasan sa verse 1, you offer yourself, di ba? Ang unang hakbang, maging kakaiba. Mula ngayon, nung ligtas ka na, iibahin ka ng Diyos, babaguhin ka ng Diyos. Gagawin niyang kakaiba yung buhay mo. Alam niyo po, meron po kong ipakita yung morality development. Ito'y natuklasan ni Lawrence Kohlberg. Doon sa mga nag-aral ng psychology, makikita na pag-aralan nyo to. Nakita niya doon sa moralidad ng tao ay merong pagkakaiba. Mamaya. Sabi niya doon, ayan, tama. Ayan, yung tatlong yan, makita natin, yung pre-conventional, yung conventional, tsaka post-conventional. Si Lawrence yung nakatuklas niya. Nung pinag-aaralan niya yung morality development ng tao, nakita niya yung tatlong yan. Alam niyo yung tatlong yan, totoo yan, yan yung transition ng tao. Nung una, nabubuhay tayo sa reward and punishment. Gawin mo to, makukuha mo to. Pag hindi mo to ginawa, mapaparusahan ka dito. Kaya, nung una,
ginagawa natin isang bagay kasi alam natin tatanggap tayo ng mga gandang bagay. Kadalasan gumagawa dyan mga bata. Pero marami pa ring matanda ang gumagawa ng ganyan. Pangalawa, na morality development ay yung conventional, ito na yung conformity. Kung ano yung nakikita mo, yun ang gagayahin mo. Hindi mo na papaliwanag, ba't mo ginagawa yun? Basta ang mahalaga, huwag kang maging kakaiba. Huwag kang, dapat meron ka nito. Kapag ganito na yung kanilang mga bahay, dapat ganyan din yung bahay mo. Pag ganito na yung trend, dapat ganyan din yung trend mo. Hindi mo alam yung dahilan. Ang alam mo lang, malaking insulto sa'yo pag hindi mo nagawa yun. O bababa yung level mo sa community pag hindi ka ganon. Ito yung conformity. Umaayon ka na lang. Kung anong takbo, yun ang kailangan makipaghabulan ka. Ito yung parang competition. Yung pangatlo, yung post-conventional, ito naman yung do what is right. Doing what is right. Wala ka ng pakialam kung ito ba ay ginagawa rin ng iba. Wala ka nang pakialam kung may reward ka dito o wala, o papaparusahan ko dito o wala o hindi. Ang mahalaga sa iyo, gawin kung ano yung tama. Alam niyo sa Christianity, yung dulo yun. Yung dulo yun. Yung pangalawa, kadalasan, nandyan yung Christians tsaka non-Christian. Doon sa una, yan yung mga nakalakihan natin. Dapat wala ng Christian na gumagawa niyan. Pero nakakalungkot, may mga Christian na ganyan pa rin ang konsepto. Kaya ako punta ng church kasi para ako bless ni Lord. Kaya ako gagawin yung tamang to para ibigay ng Lord yung request ko. Dapat hindi na tayo ganyan. Pambata lang yan. Doon sa pangalawa, dapat maintindihan natin, hindi yan ang goal ng Panginoon. Goal yan ng mundo. Na maging kaparehas ng iba. Yung pangatlo, yun yung tama. Yun yung nabago na. Ito na yung transformed life. Wala ka nang pakialam kung anong sasabihin sa iyo ng tao. Ang pakialam mo kung anong sasabihin sa iyo ng Diyos. Kung anong gusto ng Panginoon para sa iyo. Kaya, napakahalaga na maintindihan natin ang buhay natin, makita natin na parang ano ba yung ginagawa ko? Nasaan na ba ako? Ano ba yung mahalaga sa akin? Alam nyo, pag naging kakaiba tayo, hindi ko naman sinabi na maging kakaiba ka at hamakin mo yung hindi mo kaparehas. Hindi naman ganun ang ginawa ng Panginoon. Pinilit niya lang maging kakaiba, kaya yung tao nagtaka sa kanya. Nagtaka. Nagulat siya. Karamihan ng unang leaders nun, kaya nagtuturo para sumikat. Sa kanya, tuwing may gagawin siyang mabuti, huwag mong sabihin na ako nagpagaling sa'yo. May susunod sa kanyang follower, di-discourage niya. Ba't ka susunod sa akin? Tandaan mo, wala akong bahay, wala akong tirahan. Sigurado ka ba na gusto mo sumunod sa akin? Mga alagad niya, nung hindi naintindihan ng mga tao yung kanyang tinuro, tinanong niya mga alad, kayo, hindi ba kayo alis din? Kakaiba nung nabuhay si Jesus sa mundo. Hindi siya katulad ng iba. Nabuhay siya kung ano ang tama, yun ang kanyang ginagawa. At yun yung goal nung una nating pinag-aaralan. Gagawin ka ng Diyos na kakaiba. Pipilitin kanyang maging kakaiba sa gitna ng mundong ito. Alam nyo, walang problema sa pagiging kakaiba. Mayroong problema sa pagiging pagkakapare-parehas. Subukan mo na makita nyo parang trend kasi ito. Yan ba? Nakita nyo doon sa probinsya, nakita mo na may ginawa yung isa, susunod makita mo yung kapitbahay niya gagawa rin ng ganon. Susunod yung isa, susunod yung isa. Parang domino effect, parang ang laki ng lugi mo. Yun na lang, flat screen TV, nung una napakamahal niyan. Unang parang natatanda ko, presyo niya nasa 60 to 100,000. Pero parang hindi na papayag. Pag pumasok ka sa isang bahay, tapos nakita mo yung TV niya may likod, yung may kuba. Parang awang-awa ka sa bahay na yun, no? Parang kawawa naman tong bahay na to. Wala pang flat screen TV, no?
Pero yung lumalabas naman sa flat screen TV tsaka lumalabas doon, parehas lang naman, no? Yung quality lang ang nagkaiba. Hindi naman nababago yung kwento o nababago yung storya, ang nababago lang yung quality. Kaya lang ngayon, pag ganun pa yung TV mo, kaawa-awa ka pag may bisita ka, no? Pero hindi yun ang mahalaga, di ba? Ang mahirap, flat screen TV na yung mga kapitbahay mo, tapos yung bagong labas, biglang meron kang ganun. Sa pag-uusapan ka, ay, meron na siyang ganun. Gagawin ngayon ng mga may asawa, uy, bili rin tayo ng ganun. Sabi niya sa mister niya, threat ka sa kanila. Kasi nalampasan mo sila. Pero yung pag pakiramdam nila, nalampasan ka nila, hindi ka threat. Sarap na sarap silang maging kaibigan ka kasi nagmumukha silang mayaman pagkaharap ka. Nagmumukha silang sosyal pagkaharap ka. Hindi siya threat sa iyo. Pero pagka parang halimbawa sa amin sa bahay, pagkakain kami pritong isda, hindi kami nag-agawan sa ulo kasi ako lang yung mahilig sa ulo. Hindi kami nag-aagawan sa buntot kasi si Mrs. yung mahilig sa buntot. Yung pusta, yung dalawa namang anak ko mahilig. Kaya kahit sinong mauna, asamo, hindi niya makukuha yung gusto mo. Kasi magkakaiba kami. No, walang away. Pero doon, minsan, pag may mga gathering kami, mga pastor, yung karamihan pastor mahilig sa ulo. Pag ang niluto, tatlo o apat, asamo yung mauna, puro ulo ang dala. Yung pangalawa, pag silip niyang walang ulo, ang susunod na sisilipin niya yung mga plato nung nauna. Alam mo ibig sabihin, ay nakuha na pala. Pero kung kakaiba ka, hindi ka threat sa kanila. Kaya walang problema. Kaya makita mo, influence ka sa kanila. Lalapit sa yung tao, hindi ka magiging pag-uusapan na mali ka, hindi ka pag-uusapan. Sabi nila, simpleng-simple buhay nito. At makita natin si Pablo, hindi siya nakikipaglaban. Sabi niya, kung makipaglaban ako, yung susunod na talata. Sabi niya, kung makipaglaban ako, hindi kayo mananalo sa akin. Pero kinalimutan ko na yon. Hindi na yun yung goal ko. Binago na ako ng Panginoon. Iniba niya na ako. Iniba niya. Kaya lesson dito, makita natin, ito'y unang palatandaan ng matured Christian. Maipakita mo sa gitna ng mga tao yung iyong kaibahan. Maramdaman ng tao ang iyong kaibahan. Maramdaman ng mga kaibigan mo, klase mo, kasamaan mo, lahat ng mga nasasakupan mo, yung iyong kaibahan. Kaya hindi masama ang maging kakaiba dahil sa Panginoon. Alam nyo ba, lahat ng ginagawa natin, ginawa na ng Panginoon. Yung pagiging kakaiba, ang Panginoon ang unang gumawa. Hindi siya tao, Diyos siya. Pero pinilit niyang maging tao. Pinilit niyang gawin ang isang bagay na hindi siya. Para lang magampanan niya yung kanyang misyon para sa atin. Nabuhay siya kasama natin. Pero nabuhay siya sa mundo, hindi siya nabuhay bilang hari. Hindi siya nabuhay bilang Diyos. Nabuhay siya bilang alipin. Bilang maglingkod. At yung pattern na yun ang ginagaya natin. Pangalawang bagay, makita natin yun ang unang impact sa mga tao pagdating sa pagiging Kristiyano. Pangalawang bagay ay yung pamumuhay na salungat. Yung pamumuhay ng salungat. Makita natin parang pangit pakinggan. Lagi ka nandun sa kabilang daanan. Ito na yung sistema. Kanina, yung identity. Ang identity mo, kakaiba. Kakaiba sa karamihan. Pangalawa na, yung sistema. Bakit iba yung takbo ng buhay mo? Bakit iba yung na-aspire mo? Iba yung plano mo? Ito yung isang bagay na dapat natin maintindihan. Verse 4 hanggang 7, pinaliwanag dito ni Pablo yung kanyang malaking kaibahan. Sabi niya sa 4, sabi niya, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang panlabas na seremonya. Kung iniisip ng iba ang katwiran na umaasa sa ganito, lalo na ako.
Mas lalo kung meron akong pwedeng ipagmalaki. Kasi mula pagkabata hanggang pagtanda, lahat yan ginawa ko ng maigi. Tinapos ka. Pinakita niya pagiging masugid sa kautusan. Pinakita niya yung dahil doon, inusig niya ang iglesia. Mayroon ba sa inyong umusig sa iglesia? Meron sa kanila umusig kay Pablo. Pero yung umusig sa buong iglesia, si Pablo lang yung nag-iisa. Sa kanila, kaya lang nilang usigin yung isa. Pero yung kabuuan ng grupo, hindi nila kayang usigin. Si Pablo lang gumawa nun dahil sa masugid niyang pagsunod sa kautusan. Makita natin dito yung kanyang mga pagsunod. Walang maisusumbat ang sino man. Kung gagawa ka ng modelo sa pagiging tunay na Israelita na masunurin sa kautusan, siya ang lalagay mo sa una. Siya yung malalagay mo sa una. Pero sabi niya sa verse 7, ngunit dahil kay Kristo, mga bagay na pinahalagahan ko noon, itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Itinuring niyang basura. Tinuring niyang yung termino sa English, basura. Sa termino sa King James, dumi ng tao, dung or kaya bowel. Makita natin yung malaking kaibahan. Ito na yung sistema ng kaibahan. Yung sistema ng Diyos at sistema ng mundo ay malaking kaibahan. Sabi niya sa James chapter 4, verse 4, sa James chapter 4, verse 4, idiin dito na kayong mga mangangalo niya, idolaters ang tawag doon, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Hindi masama ang sanlibutan. Ang problema sa sanlibutan, yung sistema na umiiral sa sanlibutan. Ito yung malaking problema, yung sistema. Pag pinagkumpara natin, lagi ang kaibahan, yung bagay na material ang pinahalagaan ng sanlibutan, samantalang bagay na espiritual ang pinahalagaan ng mga makadiyos. Sa mundo, ang mahalaga ay sarili. Sa mga makadiyos, ang mahalaga ay ang Diyos at ang iba. Sa mundo, makita natin, glory, karangalan sa sarili, papuri para sa akin. Samantalang sa Diyos, papuri para sa Diyos. Hindi para sa iyo. Sa mundo, pakipag-compete. No retreat, no surrender. No guts, no glory. Samantalang sa mga Kristiyano, surrender. Itiwala mo lahat sa Diyos. Huwag kang lumaban, isuko mo lahat sa Diyos. Ang lahat ng kakayahan mo, magtatagumpay ka. Baliktad. Sa sistema ng law at ng faith, sa sistema ng law, kaya mo gagawin isang bagay para ikaw makinabang. Kaya ka mananalangin para sa iyo. Kaya ka pumunta sa church para sa iyo. Kaya mo gagawin yan para ka maligtas. Kaya mo gagawin yan para tugunin ng Diyos yung prayer request mo. Sa system ng faith, baliktad. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo, kaya mo ginagawa ang isang bagay na yan kasi binago ka na ng Diyos. Kaya mo ginagawa yung isang bagay na yan kasi mahal mo ang Diyos. Kaya mo ginagawa yung isang bagay na yan kasi yung karakter ng Diyos nasa iyo na. Maawain ka, mahabagin ka, mapagmahal ka, nasa iyo na yung karakter. Hindi mo ginagawa ang isang bagay kasi makikinabang ka. Ginagawa mo yun kasi yun ka na dahil binago ka na ng Diyos. Yun yung malaking kaibahan ng mundo tsaka ng Kristiyano. Ito yung pangalawang sign ng maturity. Gumagalaw ka na ng pasalungat sa gusto ng mundo dahil iba na yung sistema na umiiral sa atin. Ibang-iba na yung nakikita natin. Tingnan natin yung meron kaming pinag-aralan sa psychology, yung pattern nung creation, bakit nag-iba ang tao, paano nagkaroon ng pagkakaiba, paano nagkaroon ng pagkakasalungat. Yung nasa gitna, ito yung sistema nung creation. Yung nasa paligid, ito na yung sistema dahil sa kasalanan. Yung nasa gitna, makita mo, ito yung intention ng Diyos para sa atin. Na ang goal ng Diyos ay makita natin yung lahat ng bagay na ayon sa gusto niya. Alam niyo po yung concept ng ecosystem.
yung ecosystem, wala siyang nilalang dito sa mundo na para sa sarili niya. Lahat ng nilalang niya sa mundo dahil para sa iba, dahil sa konsepto ng iba. Gusto ng Diyos na maramdaman natin. Dito makita natin, sabi niya, to live with each other in truth and love, in mutuality and complementariness as equal as partner, leading to fulfill a growth in Christ. Ito yung unang pattern. Yun yung gusto ng Diyos. Kaya ka nabubuhay para sa iba, magmahal ng iba, alagaan ng iba. Kita nyo yung hayop, si Adam ang nagpangalan, yung mga halaman, si Adam ang ang gumagawa ng paraan, pero yung mga halaman gumagawa ng biyaya para sa mga tao. Yun yung unang pattern. Nung dumating yung kasalanan, pinapasok yung kasalanan, ang unang ginawa, to live over the others. Makita natin si Cain, nung makita niya nahigitan siya ni Abel, pinatay niya si Abel. Kasi ang naging goal ng tao, kailangan ako yung mataas. Ako yung nakahigit. Kailangan ako yung leading. Ako yung nasa taas at hindi ikaw. Nasasaktan siya kapag mayroong ibang tumataas. Nararanasan natin yan. Yung sistema yan ng mundo. Kaya kita niyo sa politika, siraan, bagsakan ng kahit sa kumpanya, sa mga kumpanya, di ba? Sipsipan, pagpapurian, Kaya, nung makita nyo sa amin, sa barangay, tuwing may gagawin ako na kakaiba, paglilingkod, hindi ko nilalagay pangalan ko. Minsan kailangang i-post, pag pinost ko, hindi nila makikita yung pangalan ko. Kasi alam ko yung sistema ng mundo, once nilagay ko yung pangalan doon, magkakaroon ng maraming kwento yon. Pero dahil wala yung pangalan ko, yung proyekto lang nangyari, hindi sila natetreten sa akin. Hindi sila natatakot sa akin na, ay, naku, si pastor, ganito na ginagawa, baka magkakapitan yan. Wala silang pangamba. Minsan, may mga pagkakataon, pag-accomplishment report, hindi ako nagsasabi ng mga ginagawa ko, sinasabi ko, ginagawa namin. Sinasama ko sila sa lahat ng accomplishment, kahit na ako lang gumawa. Walang problema. Hindi sila nagagalit sa akin. Pero sa oras na binanggit ko lahat yung trabaho ko, na sarili kong ginawa, asama mo, dadami ka away ko. Kasi yan ang goal ng tao. Kailangan ako ang mas mataas. Kaya pag naramdaman nila, higitan mo sila, magagalit sila sa'yo. Yan ay dahil sa kasalanan. Pangalawa, to live despite the others. Wala na siyang pakilam sa tao. Di baling masaktan. To live inside the others. Pakilamero na. Pati buhay ng iba, papakilaman niya. Pati hindi niya na-scope, gusto niyang pakilaman. To live over the others. Ay, sorry, hindi to over. Parehas to nung una eh. Yung nadoble yon. Yung isa, to live apart from the others. Wala ka nang pakialam dun sa kasama mo. Baliktad dun sa creation, mutuality. Tapos to live against the others. Kalaban mo na yung kasama mo. Dito, nung bumunta siya ang Panginoong Yesus dito sa mundo, naging kaibigan niya mga makasalanan. Hindi niya nilayuan. Yung unang mga reliyon, pinandidirian ng mga kasalanan. Yung mga outcasts, hindi pinapansin. Si Jesus, nagbibigay siya ng atensyon dun sa mga walang pumapansin. Ginawa niya yung pattern ng creation. Binabalik niya. Sabi ko nga nung kanina, yung kasalanan pumasok sa pamagitan ng isang tao na gumawa ng kakaiba. Mali. Hindi ayon sa pattern ng Diyos. Pero kalaunan ng anak, yung lagi kong binabanggit na C-A-N. Naging common dahil laging ginagawa, naging acceptable, naging norm. Paggawa ng mabuti para mabago yung sistema na mali, ganun din yung pattern. Kailangan gumawa ka ng kakaiba. Hindi kaparehas nung ginagawa ng iba. Maging kakaiba ka sa trabaho mo. Maging kakaiba ka sa pagiging leader mo. Maging kakaiba ka bilang estudyante. Kung ginagawa na yun iba, huwag mong gawin dahil alam mong mali. Kahit conformity na yun, kahit yun na yung trend, huwag mong gawin. Kasi kakaiba ka. Dapat
Gawin mo kung ano yung tama. Sa una, magtataka sila sa iyo. Pagtatawanan ka nila, pero kalaunan, may susunod sa iyo, kita mo nakaka-impluwensya ka. Kagaya nung kapulisan, minsan nakausap namin, meeting namin with doon sa mga General Aplasca, General yung mga nagpasimula nung Brothers Keepers o Bless Our Cup. Nung mga colonel pa lang sila, pinilit nilang, dahil nakakilala sila sa Panginoon, pinilit nilang magbuo ng mga Bible study dun sa kampo, dun sa kanilang station. Yung mga superior nila, kawawa sila. Pinagtatawanan sila, dinidestino sila sa iba pag nakitang dumarami na sila. Pero nung nakaraan, nagsasalita sila at nakatingin na sila sa mga PNP, sabi nila ang laki na ng pinagbago ngayon para doon sa sinimula namin. Nagpapasalamat sila sa aming mga pastor, sabi nila, salamat sa inyo, alam namin, dati noon, yung order nyo galing sa amin, pero yung superior sa amin, kine-question yun, kaya minsan nangupo sa inyo, 2 pulis, kaya magkakatwiran yung pulis, ay meron kaming gathering, balik na lang kayo sa susunod. Pero salamat, nandyan pa rin kayo. Alam nyo ngayon, napakaraming general na Christian na ngayon. Ang dami na ngayon na general sa PNP na Christian. Nakita ko yung mga pangalan na gulat ako. Ang dami na sa kanila yung nakakilala sa Panginoon. Sila ngayon nagpipilit na gumawa ng mga programa. Isaglit ko lang to. Yung ginawa na swim, yun yung pasimula. Yung swim, squadding weekly. Weekly may Bible study sila. Yung ang design nun talaga, discipleship. Hindi lang basta Bible study. Yung isang pulis, gagawin mong leader, tuturuan mo siya, i-mentor mo, tapos siya magtuturo dun sa mga tauhan niya. Ibig sabihin, bago matapos yung panahon niya, matututo na siyang manalangin mag-isa, magpaliwanag ng Biblia, magturo ng Biblia. Yun yung ginagawa sa kapulisan. Pagkatapos nun, makita natin, gumawa sila ng programa, yung tinatawag na advocacy group. Kasi merong threat galing sa NPA, kinuha nila uli mga pastor, sige, binibigyan na kami kayo ng permiso, i-organize nyo lahat ng kabataan, kababaihan, businessman, para maging group sila para sa gobyerno. Kasi para walang ma-recruit yung NPA, pero pabor sa Christianity. Bakit? Kasi naipapasok yung Word of God. Hindi sila makatanggi kasi programa ng PNP. Hindi sila makatanggi kasi programa ng gobyerno. Ang kauli-ulian na nagsisimula ngayon, dun sa Cagayan, yung kasimbayanan. Yung kapulisan, tsaka simbahan, magjo-join force para tulungan ang bawat barangay, pamayanan. Kaya, ewan ko kung meron na nagsisimula dito, pupunta si pulis, kasama si pastor, dun sa barangay, building relationship, yun yung first phase. Kap, anong mga problema mo rito? Pagkatapos, mag-offer ng solusyon si PNP at si pastor. Gusto nyo po, mag-conduct tayo ng parenting. Baka may problema mga magulang nyo. Mag-conduct po tayo ng moral values sa mga kabataan para ma-restore. Puro dalawa-dala nun. Law, tsaka morality, spiritual. Yun yung pastor ang in charge dun sa mga bagay na para maintindihan niya ang bagay ukol sa Diyos. Batas naman ang dala ng pulis. Kalaunan, sa dulo nun, Bible study na yun. Every week may Bible study sa bawat barangay. Yun yung programa. At yun yung, kaya ko binabanggit to, kasi galing siya dun sa, may nagpasimula na hirap, pinilit niyang bumaliktad dun sa sistema. Sistema, pag ikaw'y pulis at wala kang pinagkakakitaan, kawawa kang pulis. Dapat may sideline ka dyan, may tong yan, meron kang racket dyan. At naging kalakaran yun ng kapulisan. Dahil may nagpasimulang isa, nagaya, naging common, naging acceptable, naging norm. Tapos biglang mayroong isang pulis na maninindigan para sa Panginoon. Kailangan maging kakaiba, inalok siya, ayaw niya, hindi, okay na to. Hanggang dumami. Ngayon, ibang-iba na ang PNP ngayon. Dati araw-araw mababalitaan mo kalokohan ng PNP. Pero ngayon makita nyo, bilang na lang yung mga kapalpakan na ginagawa at agad na nire-relieve, agad na tinatanggal.
Kasi nagbago na yung image ng PNP. Bakit ko ginamit to? Kasi nakita ko yung malaking pagbabago na ginawa ng Diyos. Kaya pala. Tutusin sa kapulisan, malabo yan. Imposible yan. Pero bakit nakaya sa kapulisan? Ibig sabihin, kung nakaya sa kapulisan, makakaya yan kahit saan lugar. Sa bahay natin, sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin. Pero kailangan may magpasimula ng isa na maging kakaiba. Magpasimula ng iba, ng isa na ipakita niya ang pagiging kakaiba na dala ng Panginoon ay papunta sa biyaya, papunta sa magandang buhay, papunta sa magandang kalagayan. Alam niyo, sistema ng Diyos laging kakaiba. Magbigay lang ako ng ilang verses dun sa may Isaiah chapter 40 verse 31. Tingnan niyo. Ang sabi niya dito, sabi niya, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pailan lang na may pakpak na parang agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Tingnan niyo yung konsepto niyan. Ganyan din ang halos sinabi sa Psalm 37 verse 7, sa Psalm 104 verse 27, na ang sinumang naghahantay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Pero ang tanong ito, sa mundo, gusto mong lumakas, diba? Huwag kang magpahinga. Para ka magtagumpay, huwag kang magpahinga. Sige, trabaho lang ng trabaho. Sa Diyos, gusto mong maging mas malakas, magpahinga ka. Magantay ka. Yung konsepto dito ng Isaiah, ito yung panahon na ang Israel ay nasa pagkagapi, pagkaalipin, parang sinasabi ng Panginoon, yan yung kapahingahan. Yung time na naranasan mo, hindi mo kayang gumalaw sa sarili mo. Parang agila, kahit gano'n siya kalakas, kita mo agila lang ang kayang lumipad sa napakataas sa langit. Kasi lahat ng ibon, hindi niya kaya, mamamatay siya pag gano'ng kataas. Pero ang agila nakakalipad ng gano'ng kataas kasi malalakas yung kanyang pakpak. Yung feather niya, kakaiba ang design. Agila yung pinaka hari ng mga ibon. Pero kahit gano'n siya kalakas, nangihina siya. Kaya ang ginagawa niya, hanap siya ng isang taguan, punta siya doon sa nest niya, doon sa may mga bundok. Pagkatapos, yung kanyang tuka tumatanda, itutuka hanggang mabasag. Pagkatapos, tutubo yun ng panibago. Yung feather niya, mapapalitan ng bago. Pagkatapos niyang gawin yun, another 20 years yung itatagal ng buhay niya. Muli na para siyang batang agila na lumilipad uli pagkatapos niyang gawin yon. Ngayon, yun yung ginamit ng Biblia sa mga Israel, sa mga Israelita, sa mga lingkod ng Diyos. May panahon na kailangan mong magpahinga. May panahon na kailangan mong makita na wala kang kakayahan, wala kang magagawa, at kailangan mo lang tumiwala sa Diyos. Pag nangyari yun, pagbalik mo, mas malakas ka kaysa dati. Baliktad na sistema. Sa sistema ng mundo, hanggat may lakas ka, magpatuloy ka. Malaking pagsasayang yung pagmamahinga. Kasi pinipilit ng mundo sarili. Pero dahil ang pinipilit ng Diyos ay yung kanyang kakayahan, hindi siya makakagalaw kung hindi ka tatahimik. Hindi siya makakagalaw kung hindi ka susuko. Hindi mo mararamdaman ang kapangyarihan niya kung hindi mo siya pagbibigyan. Kaya baliktad, no? Pagdating dun sa Isaiah 55, Verse 8, sabi niya, kaibahan naman ang kanyang pag-iisip. Pag-iisip ng tao, iba sa pag-iisip ng Diyos. Malaki yung malaking kaibahan na makikita natin. Basahin natin Genesis 12, yung John 12, verse 23 to 24. Ito naman yung sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang buhay. At sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, dumating na ang oras na ang anak ng tao ay luluwalhatiin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay. At ay natitira siyang mag-isa, ngunit kung mamatay ay magbubunga ng marami. Ito yung nasa kanta ng above all, no? Kaya lang nakakapagtaka bakit nagkaroon ng rose, no? Wala naman yung rose doon sa Bible. Like a rose trampled on the ground. Ang sinabi doon, butil, no? Kagaya ng butil, kapag ito'y bumagsak sa lupa, at ito'y
ito yung saka pa lang siya dadami. Pero pag hindi siya na ibabagsak sa lupa, hindi yan dadami kailanman. Ang sistema ni Jesus dito, sinasabi niya yung kamatayan. Kung hindi siya mamamatay, hindi dadami ang taong matuwid. Siya na nag-iisang matuwid na kailangang mamatay, kailangang magsakripisyo para dumami yung magiging matuwid. At yun nga ang nangyari. Nagkaroon ng tunay na righteousness sa buhay ng tao dahil sa sinimula ng Panginoong Yesus. Kaya sabi niya, nagbibigay ng kanyang buhay ay lalong nagkakaroon nito. Ang nagkakait ng kanyang buhay ay lalong nawawalan nito. Sistema ng Diyos ay baliktad sa sistema ng mundo. Kabaliktaran. Kaya makita natin sa strength, sa thought, maging sa buhay, makita natin baliktad yung sistema ng mundo at sa sistema ng Diyos. Ang daan pataas, pababa. Ang daan pababa, pataas. Gusto mong dakilain ka, magpakababa ka. Gusto mong maging leader, maging servant ka. Gusto mong yumaman, maging giver ka. Gusto mong pagpalain ng Diyos, palagan mo ang iba. Baliktad na baliktad. Kaya lesson dito, pwersahin natin yung sarili natin na maging kakaiba. Mahirap yun eh. Kasi yung kinalakihan mo, ito yung sistema na alam natin. Alam natin, ito yung tama. Pagkatapos biglang ibayin mo yung mundo. Kagaya na sinabi ko kanina, hindi pwedeng dalawang sistema ang dala natin. Sistema ng mundo, saka sistema ng Diyos. Hindi pwede. Walang maturity dun. Dapat, i-master natin kung ano yung sistema ng Panginoon. Minsan, sa dami naming mga pastors dun, kasi buong Cagayan Valley, pag sinabing Cagayan Valley, 5 probinsya yan. Cagayan, Isabela, Quirino, Vizcaya, Quezon. Lahat yan, sakop niya, Cagayan Valley. Biro nyo, yung samahan naming mga pastor, pagtuturo sa pulis, dun sa advocacy group, yung ganyong kalawak, nagkakakilala kami through Zoom, through ano. Pero ni-required kami, sa tuwing may gagawin kami, magpo-post kami. Magpo-post. Noong una, napapansin namin, yung pagpo-post, ang lalaki ng pangalan nila. Pastor, blah, 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 conduct. Tapos ilan yung umatin, parang gano'n. Kailangan na hindi kami nagpo-post. Parang naiilang ako. Siguro, doon sa mga ka-friend ko sa Facebook, magtataka kayo, bibihira yung makita nyo may post akong sarili ko. O kaya makita nyo yung ginagawa ko. Hindi nyo makikita doon. Pag nakakita kayong post doon, si Mrs. ang nag-post doon. Hindi. Kasi hindi ako nasanay. Parang iba yung pakiramdam ko na pine-present ko yung mga ginagawa ko. Pero hindi ko sinasabing mali yun. Sa akin, parang hindi ako nasanay na ganun. Ngayon, tuwing magre-report kami nung kasama ko, nilalagay lang namin yung event, yung date, pero wala yung pangalan namin. Pero sa lahat ng nagre-report kami, pinakamarami nagagawa kasi hawak namin yung PNP station, hawak namin yung jail, yung mga nasa kulungan, hawak namin yung mga trainees na pulis, 2 grupo yan, magkabila. Yun yung mga tinuturuan. Pero pinopost lang namin yung event dahil doon sa reporting. Pero doon sa Facebook namin, wala kaming nilalagay. Kalaunan, nakita namin, natutuwa kami. Yung mga sumunod na mag-report, wala na yung pangalan nila. Halos pag nagre-report sila, wala na yung pangalan. Nandun na lang yung lugar at ginagaya na lang yung pattern namin. Kasi parang magiging iba ang dating kapag nandun yung pangalan. Bagamat minsan wala kang intention, pero yun yung meaning sa iba. Hindi mo maano, pero pag wala yung pangalan mo, makita mo matutuwa lang sila. Pero hindi sila magkakahinala. Napansinin niyo yung mga nagbibigay, pag nagbigay ng monoblock, nasa pangalan ng monoblock, nasa likod ng monoblock yung pangalan ng politician na nagbigay. Di ba? Hindi nyo maiwasan, sistema yun ng mundo. Laging nandun yun. Meron programa, tapos nakalagay doon sa court, donated by, project by, congressman, blah, blah, blah. Pero hindi naman niya pera yun ng gobyerno.
Pero hindi nyo maiwasan, yun yung kalakaran. Pero sa atin, na mga mananampalataya, hindi yun ang kalakaran natin. Hindi yun ang kalakaran ng bawat isa sa atin. Dapat ginagawa natin ang lahat ng bagay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Ang laman gusto-gusto niyang mapuri, gusto-gusto niyang ma-appreciate. Gustong-gusto niya napapansin siya. Pero ang Espiritu gusto niya naluluwalhati ang Diyos. Nakakalimutan niya kung sino siya. Ang Espiritu ang laging nagiging bida sa buhay ng tao, ng mananampalataya. Kaya ang sign ng maturity, hindi mo na nakikita yung sarili mo, ang nakikita mo ay yung nangyayari na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Pangalawang sign ng maturity, maging kakaiba at maging salungat dun sa ina-aspire ng mundo. At panguli, dito tayo magtatapos, ay yung pagiging hindi makasarili. Hindi makasariling buhay. Ito naman yung pangalawa na sinabi ni Pablo dun sa verse 8 to 10. Makita natin yung goal niya dito sa verse 8. Sabi niya, oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Nakikita niya yung sarili niya na parang walang kabuluhan. Ang tanging goal niya lang ay ang kanyang Panginoon. At lubusan kong makasama niya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi yung sarili niya ang nagiging bida, pagiging matuwid niya, kundi ang Panginoon. Kundi yung sistema ng pananampalataya. Verse 10, ang hangarin ko ngayon, lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghirap at maging katulad ng kanyang kamatayan. Wala tayong nakita. Ang nakita na, ang lubusing hangarin ko, ang pinakamimiti ko, makita mo, puro Panginoon. Nanganak ang Panginoon, nung kanyang itinanim, nung tinanim ng Panginoon, yung kaligtasan, kinalimutan niya ang sarili niya. Kaya yung lahat ng naliligtas, kapag ito'y tumubo at ito'y lumago, ang magiging bunga ay wangis din ni Kristo. Makakalimutan mo kung sino ka. Ang makikita mo lang ay yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ang ginagawa ng Diyos na nagbibigay kalwalatian sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya yung pattern na iba yan, yung pattern ng creation, nakita mo nasira. Diba? Nasira. Bakit? Kasi puro sarili ang gusto. Kailangan makuha ko to, kailangan masikat ako, kailangan mas angat ako sa iba. Walang masama ang mangarap. Walang masama. Gusto ng Diyos mag-excel yung buhay natin. Pero dapat yung system hindi mabago. Habang umangat tayo, naluluwalhati ang Diyos. Hindi yung sarili natin. Hindi tayo, hindi anumang bagay na ginagawa natin. Ito yung pagkakamali ni Adam's fault. Ito yung kanyang maling sistema, kaya minana ng mga susunod na henerasyon. Cain, ayaw niyang magpalampas. Makita niyo yung susunod, di ba? Mga susunod na henerasyon, anak ni Noah, kisa yung sunod na henerasyon, maging yung Torin ni Babel. Gusto nilang magpasikat. Huwag na tayong mag-iwalay. Gawa tayo ng tore na mataas. Magsama-sama tayo. Gusto nilang sumikat. Gusto nilang makilala. Pagdating ng panahon ni Adam, angkinan ng lupa, akin to. Kwestuhan. Puro pagiging sarili ang usapan. Pero nung dumating si Jesus, binago niya lahat. Bumunta siya sa lupa, kinalimutan niya kung sino siya. Nabuhay siya bilang pinakamahirap. Nabuhay siya para sa Panginoon. Ginagawa niya yung gusto ng Ama, hindi yung gusto niya. Kaya tinatanong sa kanya, sabi niya, akala niyo ba ginagawa ko mga bagay na to para sa akin? Sabi niya, hindi. Ang ginagawa ko lang yung kagustuhan ng Ama. Yung pagpapagaling niya, sabi niya, akala niyo ba ako nagpagaling sa taong to? Hindi, ang Ama ang nagpagaling sa kanya. Pagdating sa mga alagad, tanong, paano niyo napagaling? Sabi niya, akala niyo kami nagpagaling? Hindi, ang papangyarihan ng Panginoong Yesus na yung pinapako sa krus, ang nagpagaling sa kanya. Kung ano yung tinanim ng Panginoon, mamanahin natin. Kung anong ginawa niya, yun ang susunod na magiging pattern ng buhay natin. Ang
yung dating message ko, Jesus our prototype. Nabubuhay tayo sa mundo, minomold tayo ng Panginoon, kalaunan yung pattern natin, kamukha ni Kristo. Yun ang nag-iisang pattern na dinisenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung selfish desire, inaalis yan, pinapalaya tayo dyan ng Panginoong Yesus. Kaya tinawag ni Pablo na garbage. Garbage, yung lahat ng kanyang pagnanais sa sarili niya. Tinawag niya yung basura. Tingnan nyo. Pagdating sa pagsunod sa Panginoon, para magawa natin to, sabi ko nga kanina, mahirap eh. Kaya dapat pinaplano. Alam nyo, nung bumaba ang Panginoong Yesus, kailangan niya maging servant. Kasi pag hindi siya servant, pag anak siya ng prinsipe, hindi niya magagawa. Mahirapan siyang gawin ng lahat ng ito. Ipaglalaban siya ng mga tao. Nung minsan, ewan ko kung ano, minsan may mga kasamaan kami na pastor, ayaw, pag tinawag mo sa pangalan niya, tinawag mong brother, nagagalit kasi dapat pastor daw kasi title niya yon. Minsan binalaan tayo ng Bible tungkol dyan na huwag kang papatawag ng pastor kasi isa lang ang pastor, ang Panginoong Yesus. Walang masama na tawagin tayong pastor, pero wala namang masama kung hindi ka tawagin pastor. Pero yung ang tingin mo na lang sa sarili mo ay dapat nababanggit yung title mo, ibang klase na yun, ibang usapan na yun, sistema na yun ng mundo. Minsan, meron akong kapitbahay, ewan ko kung na-share ko na sa inyo to, saksi siya. Pag magkikita kami, tawag, oh, Ruel, musta, Ruel? Siya lang ang nag-iisang tumatawag sa pangalan ko. Lahat doon, tumatawag sa akin kung hindi kagawad, pastor. Pero siya lang nag-iisa pag nakita ko, tawag sa akin, oh, Ruel! Ayun, nagpapasalamat ako sa kanya. Kasi naalala ko ang pangalan ko dahil sa kanya. Kasi mismo sa pamilya ko, tawag sa akin, pastor. Minsan pati si mami tawag sa akin, pastor. Kaya siya lang nagpapaalala ng pangalan ko minsan. Wala nang bumabanggit ng pangalan ko. Minsan, hindi big deal na tawagin ka ang pastor o hindi pastor. Walang masama doon. Pero minsan, dahil nagiging selfish yung desire, kailangan tawagin mo ako sa pangalan ko. Kaya yung iba nagbabayad. Minsan, meron akong kinausap doon na dati lang siyang leader, wala naman siyang natayong church, tapos nagpa-ordain siya as pastor, pero sabi niya dati hindi siya pastor, evangelist. Pero kalaunan may nag-ordain ng pastors, bishop, nagpa-ordain siya ng pastor, wala pang ilang buwan, nagpa-ordain siya ng bishop. Tapos nung bishop na siya na nag-ordain ng mga bishop at pastor. E nung minsan, pumunta siya sa bayan namin, ang dami niyang inordain. Yung isang inordain niya, nakipag-inuman, tapos pinagmamalaki, pastor siya kasi na-ordain na siya. Yung isang inordain niya, binugbog yung anak, nagreklamo sa akin yung asawa, pastor, inordain siya, tapos binugbog niya yung anak ko. Binubugbog niya yung anak namin. Sabi, paano siya naging pastor? Sabi, pinuntahan ko yun, sabi ko, pastor, nung magkita kami sa amin, may sadya ako sa iyo. Kinumpronta ko siya. Sabi ko, pastor, bakit ka nag-ordain? Anong pakiramdam mo pag may disciple ka at nabilitaan mo, inordain ng ibang tao? Dinisciple mo siya ilang araw, ilang taon, pagkatapos bigla magulat ka, pastor na siya kasi inordain ng ibang pastor. Anong pakiramdam mo? Sabi ko, bakit ka nag-ordain nang hindi sinasabi sa congregation, hindi kinakausap yung mga kasama niya pastor? Tapos hindi, sabi ko sa niya, alam mo, inordain mo nakaraan, nakikipag-inuman doon, nagque-question tuloy yung isang member, ba't siya naging pastor? Yung isang inordain mo, binugbog yung anak niya. Pastor, magkano ba para maging pastor? Tapos kakatwiran siya. Sabi ko, pastor, wala namang masama sa title. Pero ang pagkakaalam ko niyan, kasi minsan tinanong ko si Bishop. Sabi ko, Bishop, paano ka naging Bishop? Sabi niya, Chef, dahil iba yung denomination natin, independent tayo, nagpa-under siya dun sa Baptist, kila Pastor, ano yun, nakalimutan ko, Tico. Sila Pastor Tico, nag-aral siya dun, nag-aral siya. Pagkatapos, humarap siya sa tao, tatanungin yung doktrina niya, i-present niya yung mga accomplishment niya, ano yung mga churches mo, saan-saan. Tapos saka ka lang i-ordain ng bishop pag pumasa ka. Kaya sabi ko sa kanya, dati ganun yung kahit kami noon sa Bible School, may mga nagpapa-ordain ng pastor, kunin akong panel, isa ako sa panel, harap sa amin yung mga pastor. Ang unang tanong, kami magagawa ng mga tanong,
Paano mong natiyak na may calling ka? Paano mong na-receive yung calling mo? Papaliwanag niya. Pag mali, i-reject ko. Re-reject ko. Kasi sabi niya, biro mo, may nagsabi ba naman, kaya ako magpapastor. Kasi mula pagkabata, tawag sa akin ng mga membro, pastor eh. Kaya alam ko, calling yun ng Panginoon. Sama sa akin, reject siya. Doon sa iba, maaari, kakilala nila, pinasan nila. Tapos tatanungin mo sila, ano masasabi mo sa Trinity? Ano masasabi mo dun sa, anong mapapaliwanag mo tungkol sa pastoral ethics, patungkol sa bagay na to? Tatanungin mo sila hanggang sasagutin nila yan. Kalaunan, magdi-decide yung panel kung magiging pastor sila o hindi. Pero nung kalaunan, naging parang tumpok piso yung pagiging bishop. May pera ka lang, magbayad ka, i-schedule nila, ordain ka bishop. Kaya bishop ka na. Yun yung mali. Yung sistema ng Diyos, dapat siya ang pumasok sa sistema ng mundo. Pero baliktad, yung sistema ng mundo ang nakakapasok sa loob ng church. Ang Panginoong Yesus, pinagkakalat nila anak ng karpintero. Ang tanong, totoo ba siyang anak ng karpintero? Totoo, anak siya ni Mary, pero hindi siya anak ni Jose. Kasi ang Holy Spirit, kinasiyan si Maria, at nagdalang tao. At sabi ng Biblia, hindi sinipingan ni Jose si Maria hanggat hindi napapanganak si Jesus. Kaya walang kinalaman si Jesus kay Jose. Pero ang laging sabi ng tao, di ba anak ka lang ng karpintero? Narinig niyo bang sumagot si Jesus, mali ka dyan, hindi ako anak ng karpintero. Wala kayong marinig. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin mo sa kanya. Sabi niya, comment mo yung narinig mo sa akin, saka yung nakita mo sa akin. Yun ang mahalaga kay Jesus. Ano ang nakita mo sa kanya, at ano yung narinig mo sa kanya. Wala siyang pakialam kung anong narinig niya sa iyo. Malaki ang pakinabang kapag natutunan natin yung pangatlong to. Mahirap tayong masaktan. Pinag-uusapan na tayo ng mundo, ng mga bagay-bagay na mga pangit na bagay, hindi ka masasaktan. Kasi nakalimutan mo na yung sarili mo, ang alam mo lang ay ang Panginoon. Alam niyo, ang pinakamasakit sa iyo, pag nakuha mo na to, yung marinig mo na nilalapastangan ng Panginoon. Marinig mo na kine-question yung pananampalataya mo. Marinig mo na dahil sa mga maling gawa ng church, naapektuhan siya sa mundo. Yun na ang masakit sa iyo. Pero yung tungkol sa sarili mo, hindi mo na mararamdaman yun. Kaya ito yung pangatlong sign ng maturity. Ang nararamdaman mo na ay ang Panginoon, hindi na yung sarili natin. Kaya mga kapatid, nung pumunta ang Panginoong Yesus dito sa lupa, pinili niya. Alam niya, ito yung kanina, biglang nag-reveal sa akin. Nung nasa krus si Jesus, laging inuulit ng Biblia, ito ang pinakamamahal kong anak. Lagi, pinarinig pa sa mga tao, ito ang kinalulugdan kong anak. Laging binabanggit yun ng Panginoon Jesus. Pag yung Panginoon sabi niya, lahat kayo, iiwanan niyo ko, pero ang aking ama, kailanman hindi ako iwanan. Pero nung time na nasa krus si Jesus, hindi siya naging anak nung time na yun. Naging pinakamakasalanan, naging pinaka masama sa harapan ng Ama, kaya binuhos ng Ama yung lahat ng kanyang galit. Ginawa yun ng Panginoon para mabago yung identity natin, para mag-iba tayo. Para mula dun sa pagkaalipin natin sa sistema ng mundo at piliin natin siya, mababago yung buhay natin. Napakaganda yung plano ng Diyos para sa atin. Kailangan sundan natin yung pattern ng Panginoon. Kalimutan natin yung sarili natin, patayan natin ang Panginoon ang siyang maluwalhati sa lahat ng ginagawa natin. Dapat makita natin yung sitwasyon natin. Ating panalangin na sa lahat ng ginagawa natin, saan man tayo, sa trabaho, sa pag-aaral, sa loob ng bahay, may nakakita man o wala, makita natin yung buhay natin bilang pag-aari ng Diyos. Tayo tumayo o tayo manalangin.
Aming Panginoon, salamat po sa iyo. Sapagkat alam po namin na yung itinanim mo kay Apostol Pablo nung makita niya yung kabuuan ng kabutihan mo, tunay kang tapat at wala kaming kaduda-duda sa lahat ng sakripisyong ginawa mo, kinalimutan mo ang sarili mo. Nabuhay ka para sa amin, Panginoon. Nabuhay ka ng kakaiba, nabuhay ka ng salungat sa sistema ng mundong ito upang ito'y ipamana sa amin. Panginoon, bilang kawan na ibinukod mo, Panginoon, mula sa karamihan, inaasahan namin, Panginoon, na ito rin yung iyong itatanim sa puso namin. Panginoon, masarap na nasa mundong ito dahil sa mga bigay nito. Subalit mas masarap, Panginoon, at pangmatagalang kasiyahan, yung kaya kami nandito sa mundo sapagkat ginagamit mo kami. Sapagkat ginagamit mo ang mundong ito para hulmahan, para mangyari sa amin yung kawangis mo, para mangyari sa amin yung nais mo. Panginoon, muli mo kaming tulungan, muli mo kaming gabayan, na huwag naming makalimutan, hindi kami taga dito sa mundong ito. Kaya kami narito dahil sa isang misyon, dahil isang layunin. Tulungan nyo na bawat hakbang namin ay maging intentional, Panginoon. Hindi tsamba-tsamba na paglilingkod, kundi may dahilan, pinagplanuhan, ginamit, Panginoon, ang lahat ng kakayahan upang mangyari ang nais mo, Panginoon, sa bagay namin. Tulungan nyo kaming sumuko araw-araw sa buhay namin. Tulungan nyo kami na makita namin ang iyong kakayahan araw-araw sa buhay namin. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay namin ay maging ayon sa iyo. Panginoon, anumang aming trabaho, anumang aming ginagawa, anumang kasalanan, yung patuloy na umaalipin sa amin, Panginoon, napagtagumpayan mo na yan, Panginoon, at napagtagumpayan na namin yan dahil sa iyo. Tulungan nyo na ipaisip sa amin, ipatanim sa amin na kailangan lang namin ay huwag lumaban, kundi kalimutan yung aming sarili. Sa ganung bagay, magtatagumpay kami sapagkat ikaw ang gagalaw sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita ang ginawang halimbawa mo para sa amin na siyang gawin din namin sa aming buhay. Sa aming pagtatrabaho, madakila ka, makita ng tao ang karakter mo sa buhay namin. Sa aming pag-aaral, maluwalhati ka sa lahat ng resulta nito at makita, Panginoon, ang halimbawang bigay mo. Higit sa lahat, sa loob ng aming sambayanan, Panginoon, hayaan mo ang liwanag at asin ay makita sa amin. Yung dahilan kung bakit kami naroon sa tahanang yon at yung dahilan kung bakit kami nakakilala sa iyo ang siyang maranasan ng aming mga kasamahan. Dalangin din namin ang iyong tulong sa amin, Panginoon. Muli ang iyong kawan at biyaya ay aming maranasan. Panginoon, sa sino man sa amin na nasa karamdaman, idinadalangin po namin ang kagalingan, Panginoon, sa bawat isa. Sino man sa amin na nasa problema, Panginoon, anumang problema ito, Panginoon, alam po namin mayroong kang solusyon. Walang bagay na pinapahintulot mo na hindi para sa aming kabutihan. Kaya dinadalangin po namin ang iyong solusyon, ang iyong pagtugon sa bagay na ito. Bigyan mo kami ng katalinuhan para malaman namin ang nais mo, Panginoon. Aming panalangin, ang aming pananampalataya na patuloy mong palakasin ang aming buhay bilang mga mananampalataya. Piliin namin lagi ang gawin ang nais mo, Panginoon. Sapagat sa ganung bagay, doon pa lang kami nakakatikim ng tunay na kapahingan, tunay na kalakasan, Panginoon. Salamat po sa iyo. Sa iyo po namin dinadalangin ang iyong proteksyon at pag-iingat sa bawat isa. At higit sa lahat, ay gawin mong halimbawa ang aming buhay para sa iba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.